Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ako nga pala si Jason Sotero, Tubong Baler, Aurora. Uunahin ko yung development ko sa fasting. Ang napapansin ko doon kasi ito pangalawang beses ko lang mag-fasting. Ang napapansin ko is nagkakaroon ng kaunting, hindi naman kaunti, kaya lang control sa sarili ba? Kasi andyan yung pagsubok. Lalo na sa environment ka ba ikaw lang yung Muslim? Bahan lang. Sige, pen ka muna. May nalaglag. Minsan, pasok ka sa kwarto, nagutan sila. Oo. Tapos sabihin nila sa'yo, halika! Sabi mo, ikaw naman, hindi ka naman pwede. Sabi mo na lang, sige, okay lang, bas. Mahirap. Hindi ka naman pwedeng magalit kasi tapos yun na nga, yung isa pa doon, kung tutuusin, kumbaga lang, nagkaroon ako ng takot. Takot hindi sa tao, kundi sa Allah. Kasi kung kakain ako doon, hindi nyo makikita. Hindi nyo alam. Pero, hindi ko siya matataguan. Tapos, ang lumagay sa utak ko pag ganong sitwasyon, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao. Tapos, pasensya na kayo, mababaw ang luha ko. Masaya. Lumabas mo lang, brother. Dito bro, walang judgment dito. Hindi lalabas ng ano mo eh. Nandito, bro. Tingin sabihin mo Yan na yan siya, yung naghalo yan ang saya at saka yung iyak siya dahil sa tanggap niya yung Islam, yung masaya siya. Yun, naramdaman ko na yan ang ganyan. Tapos, ang isa pa na pinapatakot ko, itama niyo ako siya kung mali yung paliwanag ko. Kasi meron akong narinig na sa araw ng pag-ukom, siyempre mag-isa lang ako sa pamilya ko na Muslim. Ayaw ko na sisihin ako ng anak ko, magulang ko, kapatid ko. Ayaw ko pagdating ng araw na yun na sabihin nila sa akin, siya ang pag-usahan. Pero hindi niya pinabot sa amin kung ano. May isa pa na tumatak sa isipan ko. Dito lang kailan lang kami nag-usap ng mama ko. Sabi niya sa akin, anak, kung ano man yung pinasok mo, pagbutihin mo. Baka sakali na ikaw din ang maging ilaw ng mga kapatid mo. Ang sabi ko po sa kanya, hindi lang po mga kapatid ko, pati rin po kayo. Pero yan po yung parang bigat sa dibdib ko na hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung paano ko ba. Kung paano ko din sila paano ko din sila idadala dito sa ating relihiyong Islam. Sabi ko na nga po kanina na ayaw kong dumating sa akin yung pagkakataon na sa aking pag-uwi, sisihin nila ako.
tinanong ko yung panganay ko nung nakaramba, pag mag-start ang Ramadan, sabi ko sa kanya, anak, gusto mo bang mag-embrace sa Islam? Ang sagot sa akin, papa, sabi niya, saka na lang pag uwi mo. Sabi ko, bakit? Bakit? Sabi ko. Kasi doon po sa amin, Ustad, walang ganito na masjid, walang madrasa. May masjid ka lang malayo. Sabi niya, hindi ko naman alam, papa. Sabi niya kung paano yan. Sabi niya. Kaya sabi ko, inshallah, pag uwi ko, nauwi gabayan din sila ng ano. Kinausap ko din yung mga kuya ko. Kaya lang, ganun din, hindi pa rin sila ready. Siguro wala pa rin sa kanilang gabay. Hindi ko alam kung ano ba talaga yung kadag sa aming pamilya. Kaya yun po yung pinagbuto ako ngayong Ramadan na sana magabayan din sila. Pasensya na po, nandito na ako. Sahod mo. Hindi, si Paul gusto ko. Binili ng ice cream. Ah, sige. Sa Kalagay bro, sa iyo. Ako pala si... Marami tayong bago. May bago naman eh. Nagdadamot ng pangalan. Ako pala si Nelson Ignacio. Taga... Nabotas. Pero yung... province ko ay Aklan. Tinanggap ko yung Islam noong 2012 ko. Dito rin sa Raslapan. Pero yung hindi ko yung nakakala na papasok ako dito sa sa Islam. Nung una, ang hinahanap ko simbahan. Kasi yung sa Raslapan, saka sa atin tuwing linggo nagsisimba ko sa Bernis. Nakita ko mayroong mga tao pumapasok doon, akala ko simbahan. Pumasok din ako. Yung pala mga Islam yung pala yun. Diba hindi pala ito simbahan? Hindi ako tumuloy, hindi na ako lumabas na ako. May nakakita sa akin Pilipino na Muslim din. Sabi niya, bro, gusto mo ba mag-embrace ka ng Islam? Sabi ko, paano ba yung embrace? Yung sinama niya ako sa nakilala ko si Ustad Romas. Siya ang nagsasabi. Wala noon. Kaso lang, nakapagsaatan ako. Nabukasan, next Friday, dapat mayroong nag-aaral na. Kaso lang, schedule namin talaga yun. Mahirap. Wala kami kailangan umaga, nandun na. Kaso may mga pasok. Hapon lang kami walang pasok. Hindi na ako nakapag-aral. Ngayong mga bandang 2013 na ilabas na ako ng Raslapan. Sa Sima-Isma na kami. Wala pa rin ako nakilala itong mga Pilipino na samaan. Noon na lang ako nakasama sa center sa Catardes sa Raslapan, sa Misaib. Nakilala ko si Ustad Munib. Ayun ang sa akin. Ustad Munib yung Maguindanao? Si Berting Labra. Berting Labra. Berting Labra. Yan ang naglalala ko. Namatay na? Namatay na. Tagal na.
hanggang sa nakapag-umra din ako. Kilala ba yung San Bonif? Nagtuturo dati sa amin yun. Sa Katarges. Katarges. Oh, extra lang siya ng time na yun. Extra, wala na tama. siya. Extra. Extra. Okay bro. Hanggang sa, ay nakapag-umra din ako. Natulog yung Ustad Munib. Parang inandap na lang ako doon kasi yung shahada sa Qatar. Sa Panat. Sa Panat. Ginawa na lang yun ng paraan para umra na ako. Yun doon ko naramdaman yung saya talaga sa loob naman. Sa masjid, sa kung hindi mo mapaliwalag yung mo doon, yung pakiramdam mo kung anong napakasaya, napakaganda ng lugar. Kaya sabi ko, sana makabalik ako ulit ako dito. Inshallah. Yung pagbalik na namin, hindi na naman kaano pag-aral kasi karabaw nga, mahirap talaga yun namin. Yung biyernes lang tapos may trabaho ko. Kaya medyo konti lang talagang ko pa sa system. Ngayon nga, tinan nyo ngayon. Balik na naman ako ngayon. Sana nga, tuloy-tuloy na ako yung kabalik dito. Inshallah. Hanggang dito na lang. Tama. Di ba? Kaparusahan sa araw ng pag-uupo. Yun dapat ang totoong pagmamahal. Kahit tayo bilang isang Muslim, na matagal na tayo sa Islam, nung natagpuan natin yung tunay na katuruan ng Islam, tapos sinasabuhay natin na kahit sa abot ng ating makakaya, yung pamilya natin na hindi rin kumbaga kulang sa kanila yung pagsasabuhay ng Islam, pero dahil nga mahal mo sila, so hindi ka titigil sa pagdadawa, pagpapaano sa kanila. Kasi kung iisipin mo, ikaw nalaman mo yung maging kahinat ng sa araw ng pag-ukom, parang napakasakit talaga. Ikaw, hayaan mo ba yung pamilya mo na nakikita mo at sinusunog sa impyerno, samantala ikaw ano ka? Di ba? So, habang buhay pa, dapat huwag tayong magsawa. Kahit ano pa man ang gawain nila na nakikita natin na labag sa katuruan ng Islam, patuloy pa rin tayo maging mamalasakit sa kanila. Yun yung tunay na pagmamahal. Hindi yung pagmamahal na dito, kasi yung pagmamahal natin dito sa mundo, pansamantala lang tayo, mamatay ka, wala na. Pero yung totoong pagmamahal, nandun sa kabilang buhay. So, yun lang yun siya. Tama. Kasi yun naman talaga yung totoong pagmamahal na